Hello mga lods, Rick Motovlog. For today's video, bibili ako ngayon ng canister at saka elbow. Papalitan ko ng stock ko. Nandito ako ngayon sa BMAX Taytay, papuntang Taytay Palengke, along Highway 2000. Ayan, nakita nyo naman sa video. Pag mapadaan kayo dito, pwede kayong mag-inquire kung trip nyo lang. Tapos pasok kayo sa loob. Bukas sila Monday to Sunday. Pag Sunday, half day lang sila. So tara, pasok na tayo. Bago ang lahat, check muna natin tong stock pipe ko kung bakit gusto ko nang palitan, pati yung elbow. Ayan, kung nakikita nyo, may gas-gas na din tong canister ko. Ayan, gusto ko na rin palitan para maiba naman yung looks ng canister ng motor ko. Tapos check natin tong elbow ng motor, ng stock ng motor ko. Puno na ng kalawang yan, kaya need talaga ng napalitan. Kasi almost 6 years na rin kasi tong motor ko. Ayan, luma na rin para maganda naman yung looks. Ayan, kung nakikita nyo, may lamat na siya. Halos kalahati yung lamat ng elbow, kaya palitin na talaga. Salamat sa friends ko sa Team RS150. Sila ang nag-suggest sa akin na dito ako pumunta sa BMAX Taytay. Kasi quality at maganda ang gawa nila rito, kaya siguradong tatagal ang elbow at canister. Ang daming mga canister dito, iba-ibang version, at saka merong power pipe. Ayan, grabe, ang gaganda dito sa BMAX. Ang dami nilang design, ang daming pwedeng pagpipilian. Ayan, grabe, solid. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung iba't ibang design na canister na meron sila. Wow, carbon Lodi worth of 7,000. Ito naman ang sinuggest nila sa akin dito, itong powered pipe na to, may available na black at saka silver. Pasado ito sa decibel meter, kaya iwas huli, iwas abala. Pasado din daw ito sa LTO. Hindi gaano maingay ito, mas maganda. Gusto ko din yung hindi gaano maingay para iwas huli, di ba? Naka-promo daw ito, binigay sa atin na 4,050 na lang. Pag hindi naka-promo, ang bigay nila is 4,500. Ito naman yung mga version. Katulad yan, version 116 sa halagang 5,500. Canister pa lang yan, hindi pa kasama yung elbow. Ang daming pagpipilian, di ba? Kayo na lang bahala kung ano yung trip nyo, kung ano yung gusto nyo. Ito naman, version 26 sa halagang 4,000. Di ba? Isipin mo, canister pa lang, hindi pa kasama yung elbow. Oh my God! Nagtanong ako dito, tinanong ko kung gawa ba nila itong mga canister na to, itong nakikita natin, ang dami, di ba? Sabi nila, in-order lang daw nila itong mga canister na to sa Thailand. Hindi nila gawa. Ang gawa lang daw nila dito, yung mga elbow. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga gawa nila ng mga elbow. Ang daming pagpipilian. Sulit talaga ang pera mo dito at saka maganda at quality ang gawa nila dito, kaya hindi ka magsisisi, promise. Itong silver na nga ang napili ko, mukhang bagay sa motor ko. Kunin ko muna para i-actual sa motor ko kung babagay ba. Kayo mga lods, check nyo. Bagay ba o hindi? Kayo na ang bahalang humusga. Plug and play na ito. Wala nang puputulin o dadagdagan. Ikakabit nyo na lang. Mukhang bagay naman, di ba? Elbow na lang pala ang kulang. At may kasabayan ako dito na M3. Same lang ng design yung pinili namin dalawa. Itong silver. Ayan, same lang kami niyan. Ang pinagkaiba naming dalawa, binigay sa kanya na 3.5. Siyempre, mas maikli nga naman yung elbow lang sa kanya kumpara sa akin na mas mahaba. May malaki silang machine dito, no? Ito yung siguro yung gamit nila sa paggawa ng elbow, no? Ang laki. Huwag lang silang magkamali dyan kasi pag naipit yung kamay nila dyan, sigurado durog yan. Tapos may dulo nito ng pipe. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yun, yan yung dulo ng pipe. Tapos yung screen, di ba? Dyan banda nilalagay yung fiber. Siguro gamit nila yan sa pag-trouble or sa pag-repair. Ayan, ang daming mga elbow dito. At ito yung mga elbow nila, o itong nasa taas na to. Siguro tapos na nilang gawin to. Parang kulang pa sa bapping para mas kumintab, di ba? Pwede na! Ito yung mga big elbow nila, oh. Ayan, oh. May masking tape. Siguro hindi pa tapos to. Meron pang masking tape sa may dugtungan, sa may pinag-weldingan. Ito yung mga elbow din to, no? Yung mga dugtungan. Hindi ko alam kung anong tawag nito eh. Basta big elbow to. Yan, pure stainless yan, kaya siguradong hindi kakalawangin. Hindi katulad sa stock elbow ko, di ba? Puno na ng kalawang. At ito, nire-retouch pala nila yung mga hindi na welding, di ba? Yung kulang sa welding. Para siguradong matibay at quality yung gawa nila, di ba? Chine-check muna nila yan bago ikabit. Para siguradong satisfied si customer sa pagbili niya. Sa mga nagtitipid naman o kulang yung mga budget,
pwede namang stock pipe yung gamitin ninyo. Tapos bumili lang kayo sa kanila ng elbow na stainless kasi sabi nila mostly daw, yan daw ginagawa ng mga rider dito na nagtitipid. Canister at saka elbow ang binili ko, sinulit ko na yung pagpunta ko rito para mas maganda, di ba? New look, new design. At eto, tapos na ikabit ang canister ni M3. Ang ganda ng design, VMAX no, yung logo. Mapapasana all ka na lang talaga sa ganda ng design. Sana all! Sana all. At ito na ang pinakahihintay ko, nakasalang na ang alaga ko si Assassin. Ayan, tinatanggal na ni boss yung tornilyo dun sa elbow. Medyo hirap pa si boss kasi matagal lang hindi nagagalaw yan, natatanggal. Almost 6 years na mula nung binili ko yan, hindi pa natanggal yung elbow niya at saka yung pipe. Inisprehan na nga niya ng WD-40 para medyo lumuwag. Yun yung kontra sa kalawang eh. Ayun, mababali na yung elbow ko. Pipihitin mo na lang talaga yan. Gagalaw-galawin mo na lang talaga yan. Bali na yan. Ayan, tulad ng ginagawa niya. Ayun, yung sinasabi ko sa inyo, may lamat na. Kalahati ng lamat. Ayan, mababali na. Ayan, sa sobrang nipis niyan, gaganyanin mo na lang yan. Bali na yan. Ayan, bali na. Ayan, manipis na yung elbow niyan eh. Gawa ng kalawang. Tapos kinalawang pa. Tapos kinalawang pa. Ang resulta, nanipis yung elbow. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Yan yung resulta. Kaya mas maganda talaga i-stainless natin yan. Kaya nga pumunta ako dito sa VMAX. Yan, para i-stainless na lang yan. Ang plano ko sana, hatiin na lang yan. Tapos yung canister na stock ko, yun pa rin yung gagamitin ko. Tapos bibili na lang ako sa kanila ng elbow. Kaya tinatanggalan ni boss yung ano niya, yung naiwan na elbow, yung papunta dun sa makina. Medyo hirap pa nga. Tapos naiwan yung sensor, yung wire ng sensor natin. Ayan, naputol na rin. Ayan, naiwan yung pinaka-ulo niya. Naiwan dun sa makina. Ayan, putol na. Pati yung kabilang dulo. Naputol na rin, gawa ng kalawang. Nanipis na kasi. Tapos kukunin natin yan, yung wire na yan. Yan yung ibabalik natin dun sa stainless na ikakabit. Yan pa rin yung gagamitin. Pero ang plano ko dyan, bibili ako ng bagong sensor, yung wire na yan. Nasa 500 lang daw yan. Nag-canvas ako kanina. So wala pa tayong budget, kaya magtiyaga muna tayo sa stock na wire na yan ng sensor. Ay, nahirapan pa nga si boss dyan para tanggalin yung naiwan, yung pinakadulo niya, yung pinakanguso ng elbow, yung lock niya. Grabe bali na talaga naputol na talaga 3 putol yan, plus yung naiwan yung lock niya. Ayan, idugtong natin, ayan diba, ang nipis na, diba, hindi na pwedeng welding yan. May nagsabi kasi sa akin na i-welding daw. Hindi na madadala sa welding yan kasi manipis na nga. Puno na ng kalawang. Ayan si boss, tinatanggal niya yung pinakanguso, pinakadulo ng elbow. Kasi naiwan dun. Ayan, bali 3 yan, 3 putol. Yung papuntang canister, tapos yung gitna, tapos yung pinakadulo ng elbow, yung pinakalock niya. Ayan, di ba? Ang nipis na talaga. So, palitin na talaga. Ayan yung sensor. Napansin nyo ba sa video, di ba? Ang nipis na ng dulo niya. Sige boss, loads, kaya mo yan. Ay, natanggal na yung pinakadulo niya. Yung pinakalock. Pinakalock ng elbow, yung dulo niya. Papuntang makina. Ay, grabe Yan na yun May tubig-tubig pa. Yung may mga langis-langis pa. Yan yung WD-40 yung in-spray niya kanina para lumuwag. Diba? Mas maganda yung medyo masikip. Alam nyo naman, mga lalaki lang nakakaalam niyan. Alas man buha nga mo, ha? Tinatanggalan ni boss yung wire ng sensor natin doon sa naputol na elbow. Medyo matigas nga lang. Pero walang tigas-tigas yan. Para-paraan lang para matanggal. Paano masabi? At ito siguro yung bodega nila. Dito nakalagay yung mga canister na bago at saka yung elbow na bagong gawa nila. May sarili silang bodega. Ayan. Kinukuha na ni Lods yung bago nating pipe, yung pangmalakasang VMAX. Uy, sana all! At ito na yung bagong canister na kinuha galing bodega, bagong-bago, makinis, walang gasgas, amoy bago pa. Bukod sa amoy bago pa, amoy fiber pa. At kinabit na pala itong natin, yung elbow natin, yung papuntang makina, Ayan yung stainless na elbow na yun, yung lock na yan, papuntang makina. Kasi 3 yan Yung elbow papuntang makina, tapos yung gitna na may logo na may tatak na VMAX, tapos yung canister, kaya 3 yan. Hindi ko alam kung anong mga tawag dyan basta yun na yun. Tapos lalagyan ng 4 na spring. Bago nga pala lagyan ng 4 na spring, lalagyan mo na yan ng sealant, nakita ko doon kay M3. Yung puting sealant, ang purpose daw nun para iwas leak. Tapos ang purpose naman ng 4 na spring na yan, yun yung magtutulak sa elbow, yun yung maglalak. Napapaos na ako magsalita na mamaos na.
Kaya ang gagawin ko, lalagyan ko na lang ng background music. Music! At eto na, tapos na ni Boss Jerry ikabit. Boss Jerry, salamat sa serbisyo. Kunin ang susi, buksan ang makina, sabay piga sa throttle. Let's go! Sound check! Medyo kaltik-kaltik lang boss. Ano yan? Thank you boss. At pagkatapos natin mag-sound check, punta na tayo dito sa window para magbayad. Maraming salamat po sa sticker na binigay mo ma'am, VMAX sticker. At syempre, in-explain sa akin ni ma'am yung warranty ng items na binili natin, yung canister at saka elbow. 6 months warranty nga palang binigay ni ma'am sa atin. So masyadong nang mahaba ang video na to. Tatapusin ko na. Maraming salamat mga lods. Thank you and bye-bye. Time out.